Good morning, ladies and gents. Our subject is History 2. That's History of Architecture 2. Our topic for today is the international style in architecture. What is the meaning of international style and who are the players or distinguished figures during this period? Who are those architects who pioneered on this movement about this international style? Before that, we will discuss on the common characteristics of international style, how this international style differs from the Renaissance and Baroque. Okay, so here are some characteristics of international style. Number one, it is rectilinear in form, meaning to say it uses straight lines in massive forms like rectangles and squares. Light extended plane surfaces that have been completely stripped of applied ornamentation and decoration, meaning to say hindi na gaanong gumagamit ng mga palamuti tulad ng Renaissance na marami silang carving sa pediment, maraming carving sa kanyang harap sa facade ng building during Renaissance. Napakaraming ornaments. Ngunit dito sa international style, halos plain ang facade at rectangular or square, or even uses the three primary shape, yung circle, yung cone at itong cube or box. Another characteristic is open interior spaces. Ang space ang pinakamahalaga sa international style. Ang building is dapat spacious siya at sa interior, at mayroong kasabihan na space is the place. So hindi na kailangan ng dekorasyon. Sabi nga ni Le Corbusier na more is less. Less is more. Kung simple ay beautiful, less is more. Ang sabi ni Le Corbusier, isang Batikan na arkitekto ng international style during the 1930s. Ang international style ay weightless in visually weightless, meaning parang magaan lang siya, hindi siya mabigat tingnan. Quality produced by the use of cantilever construction. Mahilig sila sa cantilever. Si Frank Lloyd Wright nga, meron siyang, papakita natin mamaya, yung Falling Water or the Kaufman House. Yun ang gumamit ng cantilever na napakahaba. And it uses glass and steel in combination with usually less visible reinforced concrete. So ganun ang karakter ng international style. Gumagamit din siya ng modernong materials like the glass and steel. Ito ay ginagamit sa urban development na style. Mga high-rise building, commercial building. At ito ang ating unang master of international style. Siya yung pinakamagaling according to ranks sa mga international style, na merong 6 dyan na masters. Si Frank Lloyd Wright ang pinakamagaling. Siya ang unang nag-advocate ng 1 mile high building or 1 mile high skyscraper. Siya yung unang nag-design ng matataas na mga skyscraper sa New York. American siya, pero yung kanyang formal studies ay nag-umpisa siya doon sa Europe, somewhere in Germany, sa Bauhaus. Sikat na school ng architecture sa Bauhaus. Sa Europe naman, mayroong École Polytechnique University sa Paris, na doon nag-aaral itong mga magagaling na Americans na mga architect. Kasi alam naman natin sa History 1, ang unang nag-aaral or may formal knowledge about architecture ay mga Italian, taga-Italy, tulad ni Michelangelo at
Leonardo da Vinci. At iba pa yun, sila Palladio, sila Bernini, yun ang mga Renaissance na mga sikat na architects. Ito ang autobiography ni Frank Lloyd Wright. Real name, Frank Lincoln Wright. June 8, 1867. At ang buhay niya ay nagtapos lang sa 1959. Mga halos 80 years old yan. I-compute nyo na lang. Ang edad niya ay halos umabot sa 80 years old. Matagal mamatay ang mga tao noon, noong kapanahunan ng lulo natin. Kasi yung kinakain nila, hindi pa preserve. Wala pa gaanong preservatives. Kaya humaba yung buhay. Wala pa kasing mga canned goods noon. Mga preskong pagkain pa lamang. Ang kanyang background, siya ay architect, si Frank Lloyd. Interior designer, magaling din mag-interior tulad doon sa work niya sa Johnson's Factory. Meron Johnson Wax Factory, ginawa niya yung interior na pagagaling. Parang alien ang gumawa. I-search niyo yun guys, yung Johnson Wax Factory. Writer din siya, kaya magaling siya. Magaling magsulat. And of course, teacher, educator. Siya ay teacher na pinakamagaling din sa arkitektura, sa pagturo. He designed more than 1,000 structures, 500 plus of which were completed, at walang kalahati ang hindi natapos. Yung sobra sa kalahati, 57% ay natapos. Believe in designing structures that were in harmony with humanity and environment. Naturalist din siya, mahilig siya sa environment. Tingnan niyo itong design niya na pinakasikat sa history of architecture. Ito yung Kaufmann House. Kasi ang may-ari niyan ay German, si Kaufmann. At tinatawag yan na falling water. Sa ibang libro, Kaufmann's House, pero dito ay falling water ang tawag diyan. Hanggang ngayon nag-exist yan at yan ay isa ng heritage house, isa ng historical house yan. Na-preserve na lang yan at hanggang ngayon nasa magandang balanse pa rin yung kanyang structure, even though nakatayo siya sa waterfalls sa ibabaw, pero yung structure na ay matibay talaga, hindi pa rin nagbago. Halos 100 years nang nakalipas. Ang philosophy niya called organic architecture. So kung organic, malapit yan sa naturalistic architecture. Pag organic architecture, gumagamit yan ng mga materials like wood at iba pang mga organic materials na pwedeng i-apply sa bahay. Example, yung wood tile, wooden post, kisame na gawa sa kahoy. Kasi yung palagi tayong gumagamit ng mga synthetic materials like that of yung pangkisame na asbestos, nakakasira yan. Yung styrofoam, nakakasira din ng lungs, masama sa makatira sa loob ng bahay. Kaya dapat ay organic materials ang gagamitin sa interior at hindi yung mga synthetic na mayroong mga hazardous fibers. Alright, at his philosophy called organic architecture best exemplified by falling water. The falling water called the best of all time work of American architecture. Pinakasikat nga yun na work ni Frank Lloyd at ng mga kasama na rin mga Americans. Nakasama na rin yung mga pangalan ng Americans dahil sa pangalan niya ay American siya. Kaya sumikat ang mga Americans architects dahil kay Frank Lloyd. Mga trabaho ni Frank Lloyd Wright, mga nagawa niya, mga offices, churches, schools, skyscrapers. Kung saan mayroong skyscraper, meaning ang lugar na yan ay maganda ang kanyang ekonomiya.
Meaning kung may skyscraper, mayroong magandang komersyo or magandang negosyo sa lugar na yan. Example yan yung Makati City sa Manila. Maganda ang kanyang ekonomiya, kaya business center ang Makati doon dahil marami siyang skyscraper, kaya maraming businessman doon. Frank Lloyd also designed hotels, museums, also designed many of the interior elements of his building like furniture. Ito, siya lang ang tanging nag-design niya noon. Ito ay organic table gawa sa kahoy, pati organic chair. Gumagawa din siya na stained glass design for churches, yung ginagamit sa simbahan. Sa bintana, yun ay mga stained glass. Was organized in 1991 by the American Institute of Architects as the greatest American architect of all time. Yan si Frank Lloyd Wright, the greatest American architects of all time. Sabi nga, mayroong kasabihan na you are not right if you are not Frank Lloyd Wright. You can never be wrong if you are Frank Lloyd Wright. So hindi ka magkakamali kung susundin mo yung mga principles and teaching ni Frank Lloyd Wright. Ito yung mga karakter ng kanyang mga works. Meron din siyang kinuha sa Eastern influences. Pag Eastern, sabihin natin Eastern, yan ay galing sa China, sa India. Kaya meron siyang Eastern influences at pinaghalo niya sa Western influences. Sabi nga sa Pet Shop Boys na banda, West meet East. Western boys meet Eastern girls. Ganon din sa arkitektura, dapat magmingle yung Eastern at Western para lalabas ang parang hybrid or mestizo na style in architecture. Also, Frank Lloyd Wright uses natural materials like bricks, stone, and wood. Use of textured concrete. Maganda kasi tingnan yung parang unfinished na mga concrete. Yung halimbawa, yung hollow blocks lang na design, hindi mo i-finish. Maganda rin siya tingnan, pero dapat ay meron siyang magandang pintura. Ang texture kasi sa building, yan ang nagbibigay ng ganda. Ang texture, tulad sa tao. Kung maganda ang kutis mo, texture yan. Kung maganda ang buhok mo, texture din yan. Kung maganda ang damit mo, texture ang maganda sa damit. Kung maganda ang texture, okay talaga ang tela. He designed blended well in its environment. At nag-focus si Frank Lloyd Wright sa residential designs noon. Sa kanyang maturity period ay marami siyang ginawa na residential houses. Isa na itong Roby House dito sa kanan. Sikat din ito na bahay, residential. One best example of rectilinear forms, yung parang mga straight lines lang. Tapos rectangular, merong square. Yan ang rectilinear design na hanggang ngayon ay ginagamit pa rin sa modern architecture. Ito yung mga the best example niya, yung prairie house or prairie style characteristic. Ito yung tinatawag na prairie house. Kasi nakatayo siya sa parang park na maraming prairie dogs, kaya tinatawag siya na prairie style. Merong overhanging roof. So ang canopy niya mahaba. Good ito dito sa tropical countries like in the Philippines. Maganda ang design na overhanging roof. Window bands, horizontal window bands. Ayan, nagka-horizon lahat ng window. Free plan. Low proportion. Maganda rin ang low proportion na bahay. It's typhoon proof pag low proportion siya. Kaya lang medyo mainit pag low proportion ng bahay.
Sa Amerika kasi, maginaw doon, isa lang yung summer na sa 4 na seasons, isa lang yung summer. So, ang 3 doon ay malamig. Kaya pwede sila sa mga bahay na low proportion or yung mga masikip, pwede yun. Sa atin hindi pwede, kailangan talaga ng spacious at mataas ang ceilings para hindi iinit. Gently sloping roof, yung low pitch roof ang tawag. Yung parang halos flat roof na siya. Hindi yan maganda sa tropical countries. Kasi ang flat roof ay madaling mag-catch up yan ng alikabok at mga dumi ng ibon, pati mga dahon sa kahoy. Pag flat roof ka, yung tubig ay nandyan lang palagi sa bubong mo. Madaling malata yung bubong mo na gawa sa GI sheet. Kaya mas maganda sa atin ang high pitch roof or yung medium high pitch. Hindi yung low pitch na 20 degrees lang yung angle ng roof. Madaling tutulo, madaling malata kasi yung basa, hindi kaagad yung ulan mag-slide. Prairie style helped to form a new language in architecture, the open plan. The development of plan of house which had 22 open spaces separated from one another. Open plan, malaking space. Yung open plan pwede mong baguhin kasi malaki ang space. At maganda talaga ang open plan. Kung masikip yung marami kang division sa bahay, sa loob, sisikip ang loob ng bahay. Kaya mas maganda talaga yung tinatawag na open plan at malaki ang space sa interior. Ito yung mga best example niya ng kanyang bahay. Ito yung tinatawag na prairie house ni Frank Lloyd. At kung tingnan nyo, maganda. Parang 1990s lang ginawa to Parang ngayon lang. Pwede pa siya mag-exist ngayon. Pwede pang ibalik ang kanyang style ngayon. Parang timeless. Kasi ito mga 1930s pa to na design. Malapit nang mag 100 years old. Pero kung tingnan mo, maganda pa rin. Mansion pa rin yan. Kung sa atin ay pwede pa rin yan na ganyan na style. Organic architecture. Architecture should reflect nature. Pag organic, kasama na yan ang nature kasi organic siya. And exhibit the same amount of unity as prevails in nature. Yung design ng building mo ay dapat parang mag-conform siya sa nature or parang babagay talaga siya sa nature. Pag sabihin natin na organic or naturalistic architecture. Paano ba bagay ang building doon sa paligid, sa environment, in nature? Well, i-search nyo lang guys more on naturalistic architecture or organic architecture. Makikita mo yung mga forma ng building doon at mga materials na ginagamit nila ay mga organic at saka yung itsura ng building ay babagay sa environment niya. Si Frank Lloyd Wright ay meron siyang mentor, isang guro din sa architecture na pinakaunang architect sa Chicago sa Amerika. Ang pangalan ay si Louis Sullivan. Magaling na teacher, famous sa kanyang saying or sa kanyang motto na form follows the function. Kaya kung mag-design tayo ng building, ang forma niya ay susunod dapat sa function. Ang function ng building ay makikita sa forma. Example, kung church yan, kung yan ay simbahan, kung yan ay palengke, dapat nababagay talaga yan sa design. Yung form ay nababagay sa function. Tulad ng yung famous na John F. Kennedy Airport or the
TWA Airlines Terminal sa New York na dinisign ni John Utzon. Yun ay isang architectural style na tinatawag na expressionism, na yung forma ng terminal ay parang agila. Ang agila ay nagsignify ang eagle ng flight. Ang ibon, ang bird, signifies flight. Kaya ang ginawa ni John Utzon ay gumawa siya ng design na eagle para ito ay mag-signifies na airport, eroplano, lumilipad. Ganyan. Kung simbahan naman, talagang makikita mo doon na bahay ng Diyos. Yung design ay parang kamay na nag-pray. Of course, kung Catholic, may cross or Christians. Pero kung hindi Christians, mas maganda yung parang high-pitch roof na parang kamay na nag-pray. At kung palengke naman, dapat nababagay din yan sa function. Kaya hindi basta-basta ang pag-design. Kailangan pag-isipan. Frank argued, form and function are one. He strives to integrate space into a unified whole. Frank was not concerned with architectural style because he believed that every building should grow naturally from its environment. Meaning to say, progressive yung kanyang mga design. From a whole ay pwede pa siyang mag-anak or mag-additive method. Yung additive meaning madagdagan pa, progressive. Yun ang sabi niya na progressive ang architectural style. Because every building should grow naturally from its environment. Frank defined organic architecture as that in which all the parts are related to the whole and the whole is related to the parts. Parang proportion yan na dapat ang ulo mo ay related sa body mo. Dapat ang ulo ay hindi malaki kaysa body. Ang kamay ay dapat hindi yan sasayad sa tuhod, kasi kung aabot na ang kamay mo sa tuhod mo, ikaw na ay isang unggoy. Kaya proportion ang sinasabi ni Frank Lloyd Wright, na ang one part of the building is a part of the whole and the whole is a part of one. To explain the concept of unity in nature, the architect used a living organism as an example. Harmony of the part in relation to the whole. The parts are made according to the function of the organism. The form of the organism decides the character of the organism. Applying these concepts, his building designs emphasize the following principle: integration of parts to the whole, design of parts, control design of the whole. So parang motorsiklo yan na ang bawat parts, kung i-assemble mo ay magiging whole, at yung whole ay dapat merong siyang parts na eksakto ang function. Yun ang tandaan lang sa ganyang principle, na ang bahay ay parang motorcycle or vehicle na yung mga parts niya ay nag-contribute ng maganda para sa whole, sa kabuuan ng sasakyan. Maganda tingnan kasi maganda ang gulong, maganda ang makina, maganda ang itsura, maganda ang pintura, maganda ang upuan, maganda ang may-ari. Ano bang gusto nyo guys? Maganda ang may-ari ng sasakyan o hindi siya maganda? So one part to the whole and the whole to the one part. Meron siyang unity. Yan ang tinatawag na unity. Okay, let's go on. Use of materials in organic architecture. Frank Lloyd had a deep knowledge and a lot of respect for natural materials such as wood and stone. Maganda nga kung ako ang magtayo ng bahay, ay wooden house lang, konti lang yung concrete. Ang concrete ko ay gagamitin ko lang yung concrete materials sa foundation, flooring sa ground floor. Pero pagdating sa second floor, ang gagamitin ko dyan ay mga hardwood na, kasi natural nga. Pwede kang humiga sa hardwood, sa sahig. Pwede kang maglampaso.
At yung temperatura ng kahoy ay normal lang yan para sa ating katawan. Ang concrete, yan ay synthetic. May inahalo kasing medisina ang concrete para yan ay mabuo. At yung medisinang yun ay masama sa ating katawan. So, kailangan pag concrete, meron siyang mga double wallings, curtains, maganda na kisame na organic. Hindi lahat ay synthetic materials ang gagamitin. In his works, these materials were always used in natural form by allowing, for instance, the use of masses of stone as the natural feature of the building. Kung makita nyo yung mga arkitektura ng 1980s, gumagamit sila ng mga pebble stone, mga cobblestone, mga stone na dinidikit-dikit sa harap para magagawa ng texture na maganda. Sa ngayon, ang mga texture na ginagamit sa building ay yung mga artificial na lang na bricks. Akala mo bricks, yun pala ay plastic na made in China. Masama pa rin sa katawan ang medisina noon. Tinatawag yan na cladding. Nauuso na ngayon ang cladding. Ang cladding lang ay hindi yan mag-survive for 50 years. Ang cladding ay hanggang 5 years lang masisira na yan, maluluma, nilulumot. Tapos yung kanyang mga frames, yung holders ng cladding ay mag-deteriorate na rin yan, kakalawangin kasi manipis lang yun ng mga klase na GI sheet frames. Yung frames ang nag-hold ng mga claddings. Maganda lang ang claddings tingnan pero pagtatamaan yan ng malakas na typhoon, hurricane, magtalsikan ang mga yan. Kaya mas maganda pa rin itong theory nila Frank Lloyd Wright na ganyan. Kung nakita nyo itong bato, ang mga bricks ay hindi yan nilulumot. Yung bricks noon maganda, matibay. Ito may mga kahoy, organic ang dating ng architecture, maganda. Frank Lloyd Wright works. Balik na naman tayo sa falling water. This time meron siyang section. Ito yung section, isometric view from the top, aerial view. Ang foundation ng falling water ay napaka-stable ng foundation yan, malalim. Tapos yung cantilever niya ay nakabalanse yan. Nakakabit yan sa main of the building. Yung beam ay nakakabit sa whole building kaya matibay ang kanyang cantilever. Bahay bakasyonan talaga to. Mayari niyan ay mayaman, bilyonaryo na German. Kaufmann ang apelyido. Doon siya nagpatayo sa remote na lugar na mayroong waterfalls at napakaganda tingnan, kaya lang parang Friday the 13th ang dating sa akin, parang wrong turn. Dito kasi sa Pilipinas, pag titira tayo sa bundok, delikado tayo sa mga tulisan, sa mga rapist, sa mga kawatan. Hindi tulad sa Amerikan na kung titira sila doon sa Hollywood Hills, doon sa bundok sa Hollywood. Kasi yung Hollywood, akala natin yan ay syudad, pero mayroong bundok yan doon sa likod. Sa ibabaw, bundok pa rin yan. At mahal doon ang lupa. Pang-artista lang. Kung nakita nyo ang texture guys dito, gumagamit siya ng bricks na iba-ibang sizes. Parang bato lang. Ayan. And then rectilinear. Linear yung forms. Ito, straight. At mahilig si Frank Lloyd sa cantilever. Hindi gumagamit ng poste dito sa front. Dito wala ding poste. Walang poste. Lahat yan ay naka-cantilever design. So ito yung section, side view. Ito yung cantilever niya na mahaba. Parang balcony kasi yan, overlooking. Overlooking doon sa baba. Kitang-kita ang lugar sa baba. Parang paradise. Tingnan nyo naman yung mga kahoy sa paligid. Napakaganda ng landscaping. Iba-iba ang kulay. Galing pa sa Japan yung ibang kahoy na yan. Mahilig nga si Frank Lloyd sa Eastern design. Sa Japan, mayroong mga kahoy na iba-iba ang kulay ng dahon. Tulad ng sakura, ang kulay ng yung cherry blossom, nandun rin sa Japan. At iba-iba ang kulay ng mga dahon ng mga kahoy sa Japan. So ito yung interior ng
falling water. Maganda pa rin. Hanggang sa ngayon ay yan ay tourist spot pa rin sa Amerika. Kaya may maintenance siya. Pinapaganda pa rin yung interior para yung papasok doon ay of course maligayahan yung mga bumibisita diyan sa Kaufman's or Falling Water. Ito pa yung mga ibang example ng works ni Frank Lloyd. Kung tingnan nyo, mahilig talaga siya sa bricks. At saka mahilig siya sa quattro aguas or yung hip roof na low pitch. Low angle lang yung roof. Saka quattro aguas, hip roof ang tawag. At yung interior niya ay spacious palagi. Walang mga division. Sa atin kasi imbis maganda yung interior ng bahay natin, gagawa agad tayo ng mga rooms. Room sa mga anak, room sa bisita. Kaya sisikip yung bahay. Dapat dyan ay yung receiving hall mo ay dapat iba. Iba din yung lugar kung saan nandun yung mga rooms para very spacious. Ito yung bahay ni Frank Lloyd at kanyang studio na rin. Kung nakita nyo halos sa design ay nandyan ang lahat ng forms. Merong triangle dito. Merong circle na no-convert niya sa octagon. Ito circle pa rin to, kaya lang nilagyan ng kanto kaya nagiging octagon yan. At merong mga square cubes. Ito mga rectilinear form, rectangles. Ayan. Meron din siyang dome. Ito. Arc. Na design. So sa kanyang studio house, nandiyan na yung reflection ng lahat ng geometric shape. Nilagay niya na para kompleto. Ito yung kanyang floor plan ng kanyang bahay. Napakalaki pala nito. Ang daming mga pasikot-sikot. Ganyan talaga pag American house. Kung napanood nyo yung mga movie na horror, matagal makalabas sa bahay yung bida. Paghahabulin nyo ng killer, example sa Friday the 13th, marami siyang dadaanan ng mga pinto na sarado. At bago siya makalabas, ay ending na ang movie. Matagal siya makalabas. At paglabas niya ay tapos na. Nandun na yung mga pulis sa labas. Alam naman natin ang pulis palaging nasa huli yan eh. Hindi darating ang pulis sa una na part ng movie. Palaging nasa huli sa the end. Okay guys, so try to observe interiors of Frank Lloyd's works. Mahilig talaga siya sa straight lang, rectilinear. Ito ang pagkagawa ng bahay parang parang yung government office ang pagkagawa. Very rectilinear, very rectangular, and massive, at para siyang neoclassic. Kasi sa harap mayroon dekorasyon. Parang classic siya na binago. Pero ang interior kung tingnan mo parang hindi yung nasa labas. Maganda ang interior kasi maganda ang mga artisan doon sa Amerika. Yung gumagawa ng mga furniture ay magagaling. Hindi tulad sa atin ang gumagawa kung sino-sino lang. Basta't marunong lang lumagari, pumukpok ng martilyo, ay panday na kaagad. Ito yung mga medyo tinatawag na noon na skyscraper. Kasi pag tataas sa 10-story ang building noon, tinatawag na yan na skyscraper during the 1930s sa Amerika. Wala pa kasing maganda na formula or structure design para sa skyscraper noon. At hindi pa gaanong magaling ang computer mag-analyze ng structure, ng materials, strength of materials na gagamitin, computation ng mga steel,
at yung masa ng concrete. Sa ngayon ay automatic na yan, ma-analyze na yan ng computer kung ano ang structural design. Ito yung kanyang tower. Tawag ay Price Tower. Bartlesville. Sa Bartlesville na lugar yan. So hanggang dito lang muna tayo guys sa ating topic, yung contemporary arts, modern architecture, and the master Frank Lloyd Wright. At next topic natin is another master of architecture. Anim lahat sila na ating tatalakayin sa Masters of International Style. So hang on for my next video and please subscribe, like my videos so that it will automatically pop up on your Android cell phones. Alright guys, and please answer the questions at the end of this video. Thank you so much. Take care from COVID. I'm out of here. Bye bye. And here are some questions for you to answer guys on a bond paper and compiled it on a brown envelope because we are still on our pandemic dilemma, and we will collect that after we will go through this COVID-19 ECQ or GCQ, MCQ, whatever it is. Just take care. See you when I see you.